Magandang araw po sa inyong lahat. John Marvin Bernedo po of Joy Nostalgia Foundation. Narito na naman po tayo sa isang bagong episode ng Pasinayan ng Dangal series. Let us be inspired by stories of trials, happiness, and dignity. For today's episode, kilalanin po natin ang pamilya ni Ate Sheila Rojas, isang aktibong community volunteer sa Pasinaya Homes North. Paanong nakatulong ang Pasinaya na matupad ang iyong mga pangarap? Nakatulong ang Pasinaya Homes para matupad yung pangarap namin. Kasi itong bahay na ito matatawag na amin na. Kasi nung mga nakaraang taon, nangungupahan lang naman kami. Ano sa tingin mo ang iyong sitwasyon kung hindi kayo lumipat sa Pasinaya Homes? Mas mabigat yung mga gastusin kasi dalawa yung inuupahan namin, yung shop na pinagtatrabaho ng asawa ko at saka yung shop na pinagtirahan namin. So mas mabigat kumpara sa ngayon. Sa komunidad dito, sa Pasinaya, mas masaya kasi mas maraming tao. Kasi doon sa inuupahan namin, compound siya na maraming rules na bawal maingay, bawal ganito. Kaya mas masaya dito sa Pasinaya. Ano ang mga pinapasalamatan mo at ano ang mga nagbibigay pag-asa sa iyo at sa iyong pamilya? Pinapasalamatan namin yung patuloy yung trabaho ng asawa ko. Hindi kami nagkakasakit. Kahit yung mga alaga namin hindi nagkakasakit. Ayun yung pinapasalamatan ko. Na makapag-aral pa rin yung mga anak ko kahit o paano. Yung patuloy pa rin yung income na pumapasok sa amin. Yung mga gawa ng asawa ko. Ayun lang yung nagiging pag-asa namin sa buhay talaga. Kayo ba ay parte ng isang organisasyon sa komunidad? Paano kayo natulungan ng mga programa at proyekto ng Joy Nostalgia Foundation patungkol sa pagpapalakad ng isang asosasyon, kooperatiba o organisasyon sa komunidad? Actually, member ako ng CAT, ng Community Advocacy Team dito sa Pasinaya North. So, nakakatulong sa amin kasi na minsan pag may mga meet kami na bibigyan linaw kung anong mga kailangan namin o yung mga pangangailangan namin dito sa Pasinaya North. Lahat kami na nanay. Natulungan ako noon kasi sa parenting yung naabutan kong program. Natulungan ako sa kanya kasi mas na-sink in sa akin yung pagiging magulang ko. Kumbaga mas nakilala ko yung mga anak ko, nagkaroon kami ng bandi, nagkakaintindihan kami kasi ayun yung natutunan ko dun sa program na na-attend ko dun sa Joy Nostalgia. Anong mga programa ng Joy Nostalgia Foundation ang tumatak sa inyo at paano nyo nagagamit ang mga aral sa inyong araw-araw na buhay? Yung tumatak sa akin yung sa parenting nga, maalaga ako sa mga anak ko eh. Mas more naging mas maalaga ako kasi yung step by step bilang magulang mo at bilang pag-aalaga mo sa anak mo na binigay ng program na yun, na-a-apply ko sa mga anak ko sa ngayon. Kasi mas natutunan ko na kung paano mag-alaga ng anak. Na, although alam ko naman talaga mag-alaga ng anak kasi nanay ako, pero mas more lumalim yung pagiging magulang ko sa kanila. Paano nyo masasabi na natulungan kayo ng JNF na magkaroon ng matatag na pamilya, panatag na komunidad at maginhawang pamumuhay? Natutulungan kami ng JNF sa pagiging matatag. Kasi pagka halimbawa may meeting kami, nagkakamustahan kami, hindi nila kami dinadown. Kumbaga binibigyan kami ng pag-asa na kaya namin lahat. Yung relationship sa komunidad, kasi auditor ako ng chapel namin dito. So, nakilala ko din sila foundation. Nakakatulong siya kasi yung mga natutunan namin sa kanila, ina-apply namin sa komunidad namin. Ano ang mga dala-dala ninyong aral mula sa programa at proyekto ng JNF? At nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na maibahagi ito sa iba? Sa paanong paraan? Yes, nagkaroon ako ng chance kasi yung sa mga ibang nanay na nakikitaan ko ng mali, parang mali sila mag-alaga ng mga anak nila. So sinasabihan ko sila na ganito talaga dapat kung anong trato mo sa anak mo, ganun din trato ng anak mo sa iyo. Yun yung mga natutunan ko, respeto ang anak at respeto ang magulang. Meron akong niyayaya, ito hindi naman taga dito. Mga nakakilala ko sa mga ibang komunidad. Pero sinasabi ko naman sa kanila, meron naman dun sa komunidad na meron silang sariling JNF na pumupunta doon. So, doon sila umaattend. Ay yung pagiging magulang, yung pagiging responsibilidad mo sa sarili mo, sa anak mo, sa komunidad, sa mga nakapaligid sa'yo, sa asawa mo. Ayun yung pumatak sa akin.
Paano nyo masasabi na ikaw at ang iba pang community members ay empowered na ipagpatuloy ang mga naumpisahan ng JNF? Masasabi ko, empowered kami kasi kami, responsibilidad kami mga babae. So, kung ano yung naumpisa ng JNF, kaya namin pagpatuloy kasi alam namin tama at alam namin magagawa namin ng tama. Para sa iyo, ano ang kahulugan ng pagiging masigasig at sa paanong paraan mo na ipapamalas ang iyong pagiging masigasig sa iyong pamilya at sa Pasinaya community? Dapat faithful ka eh. Dapat may paninindigan ka na kaya mo, kahit sa isip mo lang na kaya ko to. Dapat ganun. Kahit sa ang senaryo ng buhay mo, dapat lagi kang palaban. Sa family ko, lagi naman akong palaban, lalo na para sa mga anak ko. Sa community naman, yung mga inaalagaan ako dito mga bagets sa choir. So, nagtuturo ako ng choir. Lagi akong determinado silang turuan. Lagi sinasabi sa kanila na hindi nyo kailangan maging perfect. Pero kailangan nyo maging the best. Kasi, tuturo ko yan sa inyo na makikita ng mga ibang tao. Na magaling kayo kasi may nagturo sa inyo. Na yun yung best nyo talaga. Nararamdaman ko yung paggalang nila sa akin. Kumbaga pagka wala kami sa chapel, pag nakikita nila ako, ginagalang nila ako, sinusunod nila ako, may mga secrets sila na sa akin. Pag may sama sila na loob, sa akin sila. Parang, eto ba yung binuo ko na choir lang, pero parang nanay yung tingin nila sa akin. Napanood natin ang kwento ni Ate Sheila at ng kanyang pamilya. Tulad ng iba pang pamilya sa Pasinaya Homes, isang pangarap ang natupad sa pagkakaroon ng sariling tahanan. Para sa kanya, napakalaking bagay na may matatawag silang sarili nilang pagmamayari. Mahalaga din sa kanya na ang kanyang komunidad na kinabibilangan ay matatag, maginhawa at panatag. Mga katangian na nakita niya sa Pasinaya Homes North. Maliban sa pagiging ina na nagtataguyod ng kanilang sariling tahanan, siya din ay isang aktibong volunteer sa komunidad. Siya din ay nagtuturo sa mga miyembro ng choir sa kanilang community chapel. Ito ang kanyang paraan para makatulong at mapanatili ang magandang ugnayan at pagkakaintindihan ng bawat isa. This is where Joy Nostalgia adds value to the community. Community members understand the Christhood values and how it can contribute to the betterment of their community. Whatever our role in Joy Nostalgia, whatever group or unit we belong to, we carry a responsibility of serving Filipino families who, like Ate Sheila, once dreamed of having their own home. We are in the position to reach more families and make their dreams a reality. Nawa ay pagpatuloy natin ang misyon ng Joy Nostalgia of serving Filipino families and communities. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na buwan. Muli, John Marvin Bernedo po of Joy Nostalgia Foundation. Magandang araw po sa lahat.